Hindi pa kayo nakakarating dito? Hindi pa ho. Kaya ang lugar na to, hindi talaga namin kabisado eh. Hala, oo nga may tao. Tsaka bakit siya duguan? Ang tinuturo nito ay hindi asawa mo, kundi ang aswang na umatake sa'yo. Katulad ng iba, meron din po akong kwentong ibabahagi. May mga aswang po sa lugar namin. Kilala din namin ang iba, pero hindi sila masama at namumuhay lang din sila tulad natin. May mga pangarap din sila tulad natin. Ang ilan pa nga sa kanila, maayos na ang buhay ngayon. Pero may nakasagu pa rin kami. Mga aswang na masasabi kong masama. Yung kumakain talaga ng tao. Sila ang mga aswang na hindi namin hinahayaan mabuhay kapag nakakaharap namin. Magandang araw pala sa lahat ng mga kayanggaw, ganun din po sa inyo Miss Clar at Sir Jay. Sa lugar namin, kilalang magaling na manghihilot ang tatay ko. Pero isa rin siyang manunugis. Yung asawa ko naman, ganun din. Pero kilalang mas magaling ang tatay niya. Bale sa grupo namin, walang kadugo namin ang kinikilalang duwag. Karamihan sa amin, mas kilalang manhid at matigas. Kami kasi ang mga taong hindi mahilig uminda ng sakit. Para sa amin kasi, ang sakit ay sakit lang yan. Kayang talunin yan. Bale ang kwento po na ibabahagi ko, magsisimula sa matalik na kaibigan ko pa lang ang asawa ko. Ako nga po pala si Carson. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Marisa! Ano? Nasaan ka na? Ito po, saluhin mo! Sandali lang naman, may ginagawa pa ako. Ano bang ginagawa mo? Umihi. Ay, ano ba yan? Ang dami palang langgam dito. Aray ko po. Hoy, mga langgam, huwag niyo ako kagatin. Ano ba, hindi ako masarap. Sa ibabaw ng puno ng kainito, napahagalpak ako ng tawa dahil kasalukuyan nga siyang umiihi. Pero dahil umihi siya sa damuhan, kung saan maraming langgam ay napatayo siya bigla na hindi pa nakaangat ang short niya. Buti na lang nakatalikod siya sa akin habang nagpapatintero, kaya likod lang ang nakita ko. Baliw ka talaga, Carson. Mahulog ka sana dyan. Ang lakas tumawa nito. Aray ko, ano ba yan? Mga langgam, sabi nang hindi ako masarap eh. Ang kukulit naman ng mga langgam na to. Bakit kasi hindi mo muna tignan bago mo ihian? Baliw ka rin eh. O ito, saluhin mo na to. Sandali, itutuloy ko lang yung pag-ihi ko. Ang sakit kaya ng puson ko. Hay nako Marisa, kahit kailan talaga, lap trip ka talaga. Sira ulo ka talaga. Mahulog ka sana dyan. O siya, bilisan mo na umihi. Nangangawit na ako dito. Oo na nga, sandali. Nagpalinga-linga naman ako sa mga bunga ng kainito habang naghihintay sa kanya. Naubos na ang mga hinog na maaabot ko. At sa pagkakataong yon, kailangan ko ng panungkit. Pero sa hindi inaasahan, may biglang tumamang lumilipad na paniki sa mukha ko. Nawalan ako ng balanse at napabitaw sa hinahawakan kong sanga. Carson! Uy, Carson! Ano ba? Diyos ko naman to eh. Aray ko. Marisa, tulungan mo ako. Alanganin ulit siyang tumayo. Nagsuot muna siya ng short saka ako nilapitan na punong-puno ng pag-aalala. Hoy, ano? Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Pwede ba yun? Bumangon ka nga tapos sabihin mo kung saan masakit. Halika na. Teka, masakit. Saan nga kasi masakit? Hindi ko nga alam. Ano ba namang hindi mo alam? Umaaray ka tapos hindi mo alam?
Parang buong katawan ko yung masakit. O yan, ibig sabihin buong katawan mo masakit. Hindi yung hindi mo alam. Halika na nga, kaya mo bang tumayo? Sandali, mamaya na. Parang ayoko pa gumalaw. Mataas kasi ang pinagbagsakan ko. Pero sanay naman ako sa sakit. Kaya ang dinaramdam ko na yun noon, dinaan ko na lang sa hokus-pokus. Masakit ang balikat ko banda sa likod. At kung sensitibo akong tao at mahina, dadamhin ko yon. Pero hindi kasi ako yung taong nagpapatalo lang sa sakit ng katawan. Madamo rin ang pinagbagsakan ko noon. Kaya malaking tulong yon para makaya ko ang sakit. Umupo ako noon at huminga ng malalim. Diyan ka muna sa likod ko. Anong gagawin ko? Basta, pumesto ka lang sa likod ko. O sige, ito na. Hawakan mo ko dito sa balikat ha. 2 kamay. Hahawakan? Ganito ba? Oo, ganyan. Tapos sipain mo ko dito. Ano? Nababaliw ka na ba? Oo nga. Para bumalik na sa ayos sa posisyon yung buto ko. Ramdam na ramdam ko kasi yung banat na ugat ko. Kasi nawala sa posisyon yung buto ko. Kailangan mabalik na to. Sige na, gawin mo na. Hindi ako manghihilot, no? Huy, manghihilot ka man o hindi, basta marunong ka magbalik ng buto sa tamang posisyon, pwede na yun. Ay nako, Carson, hindi ako marunong magbalik ng buto. Kaya nga tinuturuan kita. Sige na kasi, ang sakit na Marisa. Parang mapuputol na yung ugat ko, naiipit na ano ba? Ano ba naman yan? Nakakatakot naman tong pinapagawa mo sa akin. Teka, sandali. Ha? May tao? Hala, oo nga may tao. Tsaka bakit siya duguan? Tingnan mo, Carson, oh. Napatingin ako sa taong sinasabi ni Marisa. At nakita ko nga itong may mga dugo ang suot nitong damit. Pansin ko rin siyang mahina at paika-ika na palapit sa amin. Oh, ano nangyari sa kanya? Ayos ka lang po ba? Siya, ayos lang ba siya? Nahulog po siya mula sa taas. At parang napilayan po siya dito sa balikat. Marunong ako manghilot. Patingin nga ako ng pilay mo. Eto ho, Manong. Mabuti na lang noon. Nakasando na manipis lang ako. At malaki pa ang punit mula sa kilikili pababa. Kaya hindi ko na kailangang hubarin ang damit ko para ipakita sa kanya ang pilay ko. Pero ayos lang po ba kayo? Tutulungan muna kita bago pa mamagayan. Sandali, kukunin ko lang yung langis ko. Nagkatinginan kami ni Marisa. May suot na belt bag ang lalaking yon. At sa loob nito ay kumuha siya ng bote kahit medyo may iniinda. Lumapit siya sa akin. Umiwas naman si Marisa para makapwesto ng maayos ang matanda. At naglagay naman siya ng langis sa palad. May tiwala ako sa kanya noon dahil makikita ko rin sa mga kilos niya na marunong siya. Hinaplasan niya ng langis ang likod ko. Ako naman, nagpigil ng hininga nang ibalik niya sa ayos ang buto ko. Masakit yun, oo, pero kaya ko namang tiisin. Aray! Oh, wow! Grabe ang galing! Sa wakas bumalik din! Grabe, dinig na dinig ko yung buto mo, Carson. Masakit pa ba? Oo naman, pero mas nakakahinga na ako na maluwag. Hindi tulad kanina, banat na banat yung ugat ko. Mukhang may kaalaman kayo sa mga ganong bagay ah. Inuutosan mo pa itong kasama mo kanina. Manghihilot ka rin ba? Yung tatay ko po bantog na manghihilot. Kayo po, parang hindi po kayo ayos ah. May sugat ka po oh. Oo nga po. Ano po nangyari sa inyo? Oo. May sugat nga ako. Dito oh. Sa ilalim ng dibdib ko, papunta dito sa tagiliran. 3 matutulis na kuko. Matutulis na kuko po? Oo, aswang. Naniniwala pa kayo na may ganon? Oo naman po.
Dito nga po marami. Aray! Ingay mo, Marisa. Marami dito? Pero mababait naman po sila. Aray ko naman, Carson. Kurot ka ng kurot eh. Bakit pa ba kailangan mo sabihin yun, Marisa? Manong, ano po kasi, sabi-sabi lang po yun. Nakakasama naman po namin sila at wala naman po kami nakikitang kakaiba. Hindi rin naman po namin sila nakikitang kumakain ng tao eh. Mababait nga kasi. Di ibig sabihin nga walang pruweba, di ba? Ano ka ba, Marisa? Siya, mabuti pa, tulungan na lang natin to si Manong. Teka lang po kukuha lang po ako ng dahon ng bayabas. Marisa, sama mo siya dito Oo na, bilisan mo lang. Umalis ako noon. Paika-ika pa ako dahil may masakit din sa balakang ko. Ganon din sa binti ko. Pero alam kong nalamog na laman ko lang yon. Iba ang sakit na nararamdaman ko sa balikat ko. Hindi rin naman malayo ang kinaroroonan ng puno ng bayabas. May nakita akong putol pero natubuan pa rin ng mga panibagong sanga at malulusog na dahon. Yon ang kinuha ko at binalik sa kinaroroonan nila. Pero pagbalik ko, Marisa? Carson! Kausapin mo naman si Manong Manong, anong ginagawa mo? Ituro mo sa akin kung sino yung aswang nakilala nyo. Pero hindi po namin sigurado kung aswang nga sila. May paraan ako para malaman kung aswang nga sila o hindi. Ituro mo na lang sa akin kung sino sila. Kung gusto mo pang mabuhay to kasama mo. Manong, talaga bang kailangan pa bang ganito? Carson! Nararamdaman ko na yung tulis ng kutsilyo niya sa leeg ko. Baka magkasugat ako. Manong, pakiusap naman Tutulungan ka namin ng kaibigan ko. Huwag mo naman siya saktan Kinuha ng mga aswang ang asawa ko. Buntis siya. Kailangan ko siyang mabawi sa mga aswang. Hindi sila pwedeng mamatay. Mas importante pa ba ang buhay ng babaeng ito kaysa sa magina ko? Pero teka, hindi naman kita kilala. Bakit kailangan madama yung kaibigan ko? Wala kami kinalaman sa pagkawala ng asawa mo. Tsaka yung kutsilyo niyo po. Ang talim po niyan, masasaktan po yung kaibigan ko. Manong, alisin mo naman yung kutsilyo mo. Natatakot na ako. Carson, tawagin mo na si tatay. Hindi, Marisa. Sasaktan siya ng tatay mo. Sinasaktan niya nga ako. Kung sasaktan siya ng tatay ko. Wag po, aray ko. Hoy, Carson! Sandali! Nag-iisip ako ng paraan, Marisa. Tahimik! Sabihin mo sa akin kung saan itong mga aswang na sinasabi nyo. Yun ang paraan nyo. Isa! Teka ho. Sigurado kung hindi sila. Kung kinuha yung asawa mo, tutulungan ka po namin. Bitawan mo lang po yung kaibigan ko. Sige na, gagamutin ka namin tapos tutulungan. May kilala ko albularyo. Magaling siya magtawas. Sa pamamagitan niya malalaman natin kung nasan yung asawa mo. At hindi tayo magsasayang ng oras, di ba? Oo nga po. Pati ako tutulong, pangako po. Bitawan mo na ako, Manong. Ang sakit-sakit na ng leeg ko. Makikita ni tatay na may sugat ako. Ano sasabihin ko? Manong, paano po ba nawala yung asawa niyo? At sino po ba kayo? Bakit kayo nandito? Sa una ay hindi umimik ang lalaki. Pero sa huli ay niluwagan nito ang pagkakahawak kay Marisa at sinamantala naman yon ng kaibigan ko. Tinulak nito ang braso ng lalaki sa leeg at tumakbo palapit sa akin. Yumakap siya at agad ko namang sinuri ang leeg niya. May sugat nga yon pero konti lang. Ang lalaki naman, lumong-lumo na napasandal sa puno na parang nawawala na ng pag-asa. Tara na, Carson, tumakbo na tayo! Pero Marisa, kailangan niya ng tulong. Sinaktan nga niya ako Desperado lang siguro siya. Ikaw na lang mauna. Dalhin mo yung mga kay Mito. Gagamutin ko muna siya dito. Inalis ko ang kamay ni Marisa sa akin at lumapit sa lalaki. Ayoko sa ginawa niya sa kaibigan ko. Pero dahil din sa kanya, kaya naibalik ang napilay kong buto. Manong, ano po ba talagang nangyari? Nagbebenta kami ng mga iba't ibang klase ng agimat o mga pampaswerte.
Meron kaming amo sa ganito. May umorder na 6 na 5 dosena at kami ng asawa ko naatasan na mag-deliver nito. Kaso ang lugar na binigay sa amin ay patibong pala. Nakuha kami. Ginawa namin ang lahat ng asawa ko para makatakas. Nakatakas na sana kami ngunit may nakahuli na isa sa amin. Nakaaway ko siya. Kaya ito, marami ako sugat. Nawalan ako ng malay. At pagising ko, hindi ko nakasama yung asawa ko. Hindi ka po niya pinatay? Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero kailangan ko mabuhay para mailigtas ko yung asawa ko. Hindi kaya ho ayaw niya sa makunat? Medyo gurang ka na po, Manong eh. Oh, akala ko umalis ka na. Nagbago yung isip ko. Naalala ko tinulungan ka niya. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa niya. Tsaka, o nga pala, para saan po ba yung mga agimat na binibenta niyo? Sa pagkakaalam ko ho kasi, ang totoong agimat hindi binibili. Pinagkakaloob lang yun sa nararapat, di ba? Abay, naghahanap buhay lang naman ako eh. Kung epektibo man o hindi yung anting-anting na yon, hindi na mahalaga yon, Marisa. Buhay na ng asawa niya pinag-uusapan dito. At teka nga Manong, kanina ko pa sinasabi na gagamutin kita pero hindi ko pa nagagawa. Inasikaso ko muna siya. Tumulong naman si Marisa. Nagpakilala siya bilang si Manong Kulas. At kami naman ay nagpakilala rin sa kanya. Napansin ko rin na parang nakaranas na ng gamot ang sugat niya. Bali kulang lang yon sa linis. Dinala namin siya sa bahay noon at hinayaang makapagpahinga. Ako naman, pilit na kumikilos ng normal kahit medyo pansin ni nanay ang hindi maayos kong galaw. Tinanong niya ako, pero hindi ko pa rin sinabi ang totoo. Masakit na kasi ang katawan ko at ayaw ko nang dagdagan pa niya. Umalis na lang ako noon at pinuntahan ang kilala kong albularyo. Si Lolo Kandoy ang kinausap ko tungkol sa taong nangangailangan ng tulong niya. Wala kang gamit ng asawa mo na naiwan sa'yo? Wala po eh. Kahit ang porselas niya sa loob ng belt bag ko parang kinuha rin po. Wala po akong kahit isa may pakita na gamit na asawa ko. Pasensya na ho kayo. Katakataka naman. Bakit kaya kinuha lahat ng gamit ng asawa mo sa'yo? Pero Lo, yung sugat niya po sa katawan no? Hindi po ba pwede itong magamit para matuntun yung aswang na yon? Pwede. At yun na lamang ang paraan natin. Mas maganda sana kung may naiwang gamit ang asawa niya sa kanya. Mas masisiguro natin kung saan ito pupuntahan. Yung may gawa po ng sugat niya, sigurado naman pong yun mismo ang kumuha sa asawa niya, hindi po ba? Sige, baka yun nga yung kumuha. Yun ang tuntunin natin. Malakas pa ang albularyo na yon kahit lolo na siya. Malinaw na baso na may tubig at konting natuyong balat ni Mang Kulas ang ginamit niya. Nilagyan niya ito ng biniyak na itlog sa loob at pinagmasda ng hulma. At kasunod noon, pinatakan niya ito ng dugo niya. Ang dugo na yon ay humulma lang na parang guhit. Ang puno nito ay nasa dilaw na itlog at ang dulo nito ay nasa gilid ng baso. Ano po? Nasaan na yung asawa ko? Ang tinuturo nito ay hindi asawa mo, kundi ang aswang na umatake sa'yo. Kung saan siya pupunta, ituturo ito ng dugo ko. Ibig sabihin, kailangan niya pong umalis? Hindi natin malalaman kung hindi natin gagawin. Pero mahina po siya. Oo nga po, Lolo Kandoy. Hindi, aalis ako. Susundan ko ang tinuturo nito. Kaya ko pa ang sarili ko. Hindi ako mapapasuko agad ng mga sugat na ito. Hindi niyo po kakayanin. Kaya sasama po ako. Marami akong alam na panlaban sa kanila. May mga gamit din po ako. Pero Carson, may pilay ka. Makakalaban ka ba? Baliwala to. Ano ka ba? Sasama na rin ako. Ano sasama? Dito ka lang no? Mamaya bigwasan ako ng tatay mo eh. Hindi yan. Papayag naman si tatay, basta... Tama si Carson, Iya. Dito ka na lang. Delikado dahil aswang yon.
Pero mas delikado po si Carson. Pipilay-pilay po siya eh. Nahulog siya kasi kanina sa kaya... Malakas ako, Marisa. Baliwala tong sakit na to. Parang hindi mo naman ako kilala. Kailan ba ako nagpatalo sa sakit? Ako, sa tingin mo ba hindi ako malakas? Kanina nga, tinutukan ka lang ni Manong Kulas, namutla ka na sa takot eh. Huwag kang ano dyan. Basta dito ka na lang, Marisa. Walang nagawa si Marisa kundi ang magpaiwan. Kaming tatlo naman noon, umalis dala ang mga bagay na magagamit namin pangontra sa aswang. Sa lugar namin, magkakalapit ang mga bahay. Parang grupo namin yon. Mga kamag-anak ko at kamag-anak ni Marisa ang mas marami. Ang lugar na sinasabi namin ng mga aswang, nasa bandang dulo lang namin. Sa panahong yon, sabi-sabi pa lang na aswang sila. Pero hindi ko pa nakita ang pruweba. Unang bahay na madadaanan namin, bahay ng matandang babae. Kasunod naman nun ay ang pamilya na may 2 dalagang anak at parehong nag-aaral. Pero ngayon walang pasok, kaya makikita namin sila. Umiinit ang kwintas ko. Sino yung may-ari ng bahay na to? Umiinit? May kwintas ka po? Sabi ko sa'yo, di ba? Malalaman ko ang isang tao kung aswang siya o hindi. Mula sa loob ng damit niya, may inilabas siyang parang nag-aagaw ang itim at pulang kulay ng bato. Hinawakan ko naman ito, pero mainit kaya napakislot ako. Aray ko, ang init ito ah. Huwag ka mag-alala, Kulas. Hindi masama yung mga yan. Sila ang mga uri na aswang na kubot at nasa buhok nila ang lakas nila. Kubot ho? Hindi ko po alam yun ah. Ang alam ko lang yung mga typical na aswang. Ang totoo niyan, sila yung proteksyon nyo. Kaya kahit kailan walang gumagambala sa lugar ninyo. Ngunit may kaaway ang mga aswang na yan ng mga aswang din. At sila yung mga aswang na nananakit ng mga tao. Carson! Hoy! Marisa? Oh, bakit sumunod tong batang to? Sabay-sabay kaming napalingon sa likuran ni Marisa at may tali sa ulo ang nakita naming tumatakbo palapit sa amin. Para siyang babaeng mangkepweng. Maluwag na t-shirt tapos pantalon at may jacket pang nakatali sa bewang niya. May dala siyang pana at may mga palaso na nasa likuran niya. Tapos sa bewang niya, may nakakabit na kaluban. Kampilan yon ng tatay niya. Huy, anong ginagawa mo dito? Ay, kapagod yun ah. Ano pa nga ba? Di sasama. Marami akong gamit no. May pana ako dito, pati kampilan ng tatay ko. Flashlight kapag madilim. Tapos itong bag na dala ko, may asin, may bawang, tsaka kalamansi. Itong kampilan, para to kay Manong Kulas. Kalamansi? Huy, sa pagkain lang yung ginagamit no? Malalaman mo kung anong pagkain niyo ipapakain sa'yo ng aswang. Malay mo, kailanganin natin to. Di lang natin alam. Ewan ko sa'yo. Tsaka dapat hindi ka na sumama sa amin eh. Alam mo ikaw, Carson, ang sama ng ugali mo sa akin. Tutulong nga ako, di ba? Kapag nakuha na natin yung asawa ni Manong Kulas, di ako nang bahala sa kanya. Kayong bahala sa mga aswang. Basta ako, itatakas ko siya. Alam ba ito ng tatay mo, Iya? Nagpaalam naman ako. Kaya lang, hindi pumayag eh. Pero hindi naman siya nagbanta. Nayari ako pag aalis ako tulad ng lagi niyang ginagawa. Kaya ibig sabihin nun, ayaw lang niya. Pero okay lang yun kung aalis ako. Iya. Nagpapasalamat ako sa determinasyon mo sa pagtulong. Pero ayoko naman mapahamak ka ng dahil lang sa akin. Marunong po akong lumaban, Manong Kulas. Kahit tanungin niyo pa po si Carson. Ito po pala Malaking tulong po tong kampilan ni tatay para sa'yo. Inabot niya kay Manong Kulas ang kampilan. Tinanggap naman ito ng isa. At ako naman, sinamaan siya ng tingin at binara siya. Tanong mo mukha mo. Kanina nga duwag ka eh. Pagpapanggap lang yun. Pero ang totoo, marunong talaga akong lumaban. Sabihin na lang natin na magaling akong pumana. Naku, kapag napahamak ka, lagot ako sa tatay mo.
Basta, sabihin na lang natin dahil kasama natin siya, hindi tayo pwedeng mabulilyaso. Kailangan nating galingan para magtagumpay tayo sa ating mga plano. Pasensya na ha. Nakaperwisyo pa yata. Tinulungan niyo po ako kanina, Manong. Ako naman ngayon. Ako naman, obligasyon ko ito. Kaya hindi ka nakakaperwisyo sa akin. At ako naman po, anak ako ng batikang manunugis. Marami akong dalang armas na mapapakinabangan natin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi ko pinansin si Marisa. Delikado ang misyon na yon, tapos sumabol pa siya. Ako talagang takot kapag napahamak siya. Kaya bawat pansin niya sa akin, sinasamaan ko ng tingin. Hoy, Carson, galit ka ba sa akin? Yan ba yung resulta na mahilig sa buko? Matigas yung ulo? Aba, di ba ikaw mahilig ka din sa buko? Di ibig sabihin, matigas din yung ulo mo. Baka nga mas malala pa nga eh. Dalawa yung sayo eh. Huy, manahimik kang ang bastos nito ah. Oh, anong bastos? Ano ba sinabi ko? Anong bastos dun? Ewan ko sa'yo. Pero ito, Marisa kapag napahamak ka, halimbawa kinain ka na aswang, hindi kita ipaghihiganti. Magpapakain din ako kaya ayusin mo ha. Tsaka yan, alisin mo nga yan. Para kang timang eh. Hoy, ano ba? Ibalik mo nga yan. Style ko yan eh. Para ka naman kasing baklang mangkepoing eh. Ano bang style ang pinagsasabi mo? Hay nako, itong dalawa talagang ito. Oo nga pala, bago tayo pumasok sa lugar na yon, isuot niyo ito. Kapag mainit, malapit ang aswang. Kapag medyo lang ang init, malayo naman yung aswang. Pero kapag hindi mainit, ibig sabihin nun walang aswang. Ano po to? Piso? Protection yan. Meron din ako niyan pero ibang klase eh. Ngunit malaking tulong yan para makapaghanda kayo kung sakali sa lakayin tayo. Aba, ayos to ah. Tamang-tama to sa pana ko. Malayo pa lang maihahanda ko na. Tumuloy kami sa paglalakbay. Hapon na yon at sinundan lang namin ang direksyon na tinuturo ng dugo sa loob ng baso. Nag-iiba din ang hulma noon ng puti sa loob ng baso. May narating kaming mataas na bahagi ng bundok. Daanan na rin yon pero mataas nga lang. At sa lugar na yon, makikita ang mga lugar sa ibaba. May malaking bundok sa harap tapos may malaking ilog din sa baba. Ang tinutukoy ng dugo sa baso, nasa harapan namin banda. Pero ang kailangan naming gawin, bababa sa bundok na yon, tatawid sa ilog at aakyat sa kabilang bundok. Akala ko sa amin ay mas mabundok at magubat yung lugar. Mas magubat pa pala dito. Hindi pa kayo nakakarating dito. Hindi pa ho. Kaya ang lugar na to hindi talaga namin kabisado eh. Pero sigurado sila tatay noon, oo. Alam nila to. Bumaba kami sa bundok na yon, hanggang sa nakarating kami sa ilog. Naghanap pa kami ng parte na pwedeng pagtawiran. Malalim kasi ang tubig hanggang sa nakarating kami sa parte na may malalaking bato na magkakalapit. Doon kami dumaan at tinalon-talon lang namin ang mga yon hanggang sa makatawid. Palubog na ang araw. Pag pumasok tayo sa lugar na yan, masyado nang madilim. Paakyat ito. At sa itaas nakita ko kanina, makakapal ang kugon. Isa yon sa ginagamit ng mga aswang para maisahan tayong mga tao. Ilan po bang aswang nakakaharapin natin, Lo? Huwag kang mag-alala, Carson. Hindi sila kasing dami na isang tribo. Maaaring magkakamag-anak lang ang mga ito. Nang pumasok kami sa gubat, sa umpisa lang naman ang makahoy na parte. At pagdating sa taas, mga kubo naman ang nandoon. Kampante naman ang lahat dahil walang proteksyon na umiinit. Nakarating kami sa itaas kung saan may sirang semento, tapos may bulaklak na crotons doon. Mga malaking puno rin doon ng golden rosary at marami ring bunga. Mukhang may dating bahay dito ah.
may mga puno ng mangga oh. Pero walang bunga, sayang naman. Siyempre, ubus na. Sandali, umiinit yung kwintas ko. Ha? Bakit sa akin hindi? Yung sa akin nga din eh. Mutya naman ang suot niya, kaya mas mabisa talaga yan. Mutya? Ano ang mutya? Mutya ito ng bulalakaw. Bigay lang ito sa akin. Ito rin yung dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon at kaya kong lumaban. Sinasabi niyo po ba na malakas ka kapag gamit yan? Abay oo. Bakit hindi niyo po naprotektahan yung asawa niyo? Ibig sabihin, hindi lahat pwede mong iasa sa mutya. Poprotektahan ka lang nito. Hindi ka nito hayaang mamatay. Pero hindi ka nito kayang gawing Diyos na para bang sa lahat ng laban ay dapat panalo ka. Akala ko ho kasi kapag may tangan kang mutya, sobrang lakas mo na. Malakas talaga, pero mas malakas yung kalaban. Kita mo, sa ngayon kaya kong kumilos kahit may sugat ako. Dahil din yun sa mutya kaya nagagawa kong indahin ang lahat ng masakit sa akin. Di ba ganun ka din, Carson? Wag mo na ako ikumpara. Iba naman ako eh. Lumaki akong manhid, dati akong lamog, di ba? Kaya kahit anong bali o bugbog sa katawan ko, sanay na ako. Ay, grabe. Ang sarap gumalaw kasi wala namang sakit sa balikat ko. Wala nang masakit? Aray ko naman! Ano ba, Marisa? Wala raw masakit umaray naman. Abay, syempre, inampas mo eh. Teka sandali. Umiinit na. Maganda na tayo. Nagbunot ng palaso mula sa likod si Marisa. Pero yung kilos niya halatang nanginginig. Agad niyang inayos ito sa pana at tinusok ito sa kung saan. Ako naman, naghanda rin ng buntot pagi. Medyo kabado. Siyempre, yun ang unang pagkakataon ko. Si Lolo Kandoy naman, hindi pa kumilos. Si Manong Kulas naman parang nag-aabang lang. Ito na yata yung simula. Alam, Marisa, hindi ka nagpaalam ha? Bakit ikaw ba? Nagpaalam ka? Oo naman. At saka kilala ko ng nanay at tatay ko. Alam nila manhid ako. Ikaw di ba prinsesa ka ng tatay mo? Basta wala siyang sinabing bawal. Tapos. Paparating na siya. Maganda kayo. Nakahanda na po ako, Manong Kulas. Si Carson lang naman yung mukhang hindi. Sira, nakahanda na ako. Sa dulo kung saan kami dumaan, gumagalaw ang mga kugon roon. Gumagalaw ito, pero pansin ko lang sa kilos nito, parang hindi kilos ng katakot-takot. Parang kilos ng tao. Maya-maya ay may nakaputing lumabas mula sa hinawing mga kugon. At lumitaw ang isang babaeng may mahabang buhok. Si Mayet. Mayet? Oh, ano ginagawa niya dito? Mahihirapan kayo sa mga kalaban nyo. Mga gabunan ng mga yon. Mga tao lang kayo. Oh, Mayet! Ikaw pala yan! Siya ba yung sinasabi niyo sa akin? Tutulong ako sa inyo. Para saan? Dahil gusto ko silang matalo. Naku, paano na yan? Mainit na yung mga kwintas natin. Paano natin malalaman kung may kalaban o wala? Inagaw na nito yung signal eh. Signal? Ano signal? Yung reaksyon ng kwintas. Hindi ba't ito ang kailangan natin para malaman kung may kalaban o wala? Sa kanya palang umiinit na eh. Huwag kang mag-alala, Marisa. Malakas akong makiramdam. Kapag may panganib, sasabihin ko. Mapagkakatiwalaan ba natin to? Mabait po yan, Manong Kulas. Huwag po kayo mag-alala. Kung ganon, masaya ako makakasama ka sa misyon na to, Mayet. Pumayag ba ang pamilya mo? May misyon silang inaasikaso. At ako naman, ang misyon ko, samahan kayo. At ikaw ho, wag ho kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko ho sa inyo na walang kahit konting galos na matatamo yung asawa nyo. Pero mapapansin ko na nag-aalangang magtiwala si Manong Kulas kay Mayet. Hindi siya nagpakita ng kagalakan rito kahit kinausap na siya. At ako naman, dahil kilala ko na ang babae bilang tao, hindi ako nagpakita ng pagkatutol sa pagsama niya.
Pero si Marisa, oo, pansin ko ang busangot sa mukha niya. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. May pinasok ulit kaming gubat. Kinuha ko na rin ang baso na dala ni Lolo Kandoy para ako naman ang magbitbit. Tinutukan ko lang ito ng flashlight na nagmumula sa lighter. May mga baon ba kayong pagkain? May baon po ako. Ako rin ho, pero kamote lang po. Mabuti naman. Para may lakas kayo mamaya. Kumain na tayo. Ibinaba ko ang bag na dala ko. Nagbaba rin si Lolo Kandoy at ganon din si Marisa. Ang hindi kumilos ay si Mayet at Manong Kulas. Ayos lang ba kung mauna ako sa inyo? Pwede ko bang dalhin itong baso? Wala kang lakas kung hindi ka kakain, Kulas. Kahit may tangan ka pa ng mutya, kumain ka muna. Pero yung kaligtasan kasi na asawa ko, hindi na pwedeng paghintayin yon. Kumain ka, Manong Kulas. Yung asawa mo hindi nila magagalaw yun. Magtiwala ka lang sa akin. Bakit parang siguradong sigurado ka, Mayet? Dahil alam ko lang. Alam mo na ano, mamaya kasabot ka pala ha. Huy Marisa! O ano, tama naman ako ha. Siguradong sigurado siya oh. Hindi ka ba nagtataka? Mapagkakatiwalaan ka ba talaga? Eh di patayin niyo ako kapag hindi ligtas yung asawa mo. Sa ngayon, wala akong ibang sasabihin maliban sa salitang hindi ganun kadali para sa mga aswang na yun nang saktan siya. Hindi siya magalaw? Parang ganon? Hindi talaga. Eh bakit? Ay, dahil buntis ang bihag. Palalakihin muna nila yon bago kainin. Parang prutas. Pahihinugin muna bago pitasin. Ah, kuha ko na. Manong Kulas, relax lang po ah. Mababawi din natin yung asawa mo. Kasama natin si Mayet to. Tiwala ako kay Mayet, Kulas. Tama siya. Hindi agad-agad sasaktan ng mga aswang na yon ng asawa mo. Mas masarap sa kanila ang hinog na sanggol. Yung tipong malapit na itong iluwal. Ilang beses pa namin noon kinausap si Manong Kulas. At sa huli ay pumayag din siya. Naiintindihan namin ang takot niya. Pero hindi pwedeng sumugod na walang kain. Kumain kami. Si Mayat lang ang hindi. Ilang beses ko siyang inalok pero ayaw niya talaga. Tinirhan na lang siya namin noon pero ang sabi naman niya, kahit 2 araw pa siyang hindi kumain, kaya naman niya. Pwede na ba tayong magpatuloy? Teka lang, may naaamoy ako. Utot ba yan, Mayet? Hindi ako yun ah. Aswang tangik, hindi utot. Nasaan na yung gamit ko? Hoy ikaw Marisa, maganda ka na. Maghanda kayo, may paparating. Nagsihanda nga kami noon. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang tunog ng uwak. Yun naman ang hinanap ko kung saan. Tumunog ka kung saan siya banda, uwak. Salamat. Alam mo kung nasan siya? Bakit ako hindi? Sumunod pa sa iyo ah. Dahil kaibigan namin siya. Siya ang nagbibigay ng babala sa mga tao kung may paparating na aswang o wala. Maya-maya ang tunog ng uwak ay nasa malayo na banda. Mas mabilis at mas balisa. Maya-maya pa, papalapit ang tunog ng uwak. Ako naman, abang na abang sa gagawin ni Mayet. Si Marisa naman, nakatutok lang ang pana niya sa kung saan papalapit na ang tunog. Nanginginig ito kaya hindi ko masabing tunay na makakatama siya. Kaya ko to. Hindi ako natatakot. Hindi ito yung nanakit sa'yo, Kulas. Pero mukhang kailangan muna natin itong talunin. Lahat sila papatayin natin. Handa na ako. Ako rin, Carson. Handa na ako. Mga gabunan sila. Kaya nila kumilos na mas mabilis pa sa hangin. Kaya mag-ingat kayo. Dahil rin sa sitwasyon na yon, napansin kong nagtanggal ng damit si Mayet. Namilog ang mga mata ko sa ginagawa niya. At syempre, bilang lalaki at binata pa, apektado ako. Kaya yung nararamdaman ko noon, halo-halo na. Pero sandali lang yon.
dahil mas nagulat ako sa sumunod na nangyari. Nagbago siya ng anyo na naging dahilan ng pag-atras ni Marisa at napadikit sa akin. Napalingon din ng dahan-dahan si Lolo Kandoy rito. At kahit si Manong Kulas, napanganga sa pagpapalit anyo ni Mayet. Grabe, may buhay yung buhok mo. Humahaba't kumakapal din. Hala Mayet, ang pangit mo. Shh, manahimik ka nga Marisa. Totoo naman kasi Carson. Tingnan mo nga oh. Oo nga, pero kakampi natin siya. Pero natatakot ka. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan eh. Dito lang kayo magbantay. Haharapin ko na muna siya. Kaya mo ba? Gabunan yan at mukhang lalaki pa. Alam kong hindi niyo ako pababayaan, Lolo Kandoy. Gagawin natin ang lahat, di ba? Nagkakaroon nga ng buhay ang buhok niya. Humahaba kasi ito papunta sa puno ng mangga at dinala ng buhok na yon ang katawan niya papunta sa ibabaw ng puno. Mabilis rin ang pagkilos ni Mayet. At ako naman, sa tanang buhay ko ay noon lang nakakita talaga ng aswang. Dinaan ko na lang sa paglunok ng laway ang kaba na nararamdaman ko. Tumagaktak na rin noon ang pawis ko. At dinig na dinig ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi nagtagal, tila nagpang-abot na sila. Naging magulo ang parte na may makapal na kugon at umalingaw-ngaw ang dalawang klase ng angil. Maya-maya pa, tumilapon si Mayet papunta sa amin pero mabilis siyang bumangon. Grabe, malakas ito. Mayet, ano? Ayos ka lang ba? Huwag niyo akong alalahanin! Basta mag-ingat kayo dahil malakas siya! Umatake siya ulit. Tumakbo naman noon si Manong Kulas na parang dala na lang sa emosyon ng atake niya. Doon ako medyo dismayado kaya bago pa siya masaktan, kumilos na lang ako. Tumakbo rin ako noon dala ang buntot pagi ng tatay ko. Naiwan si Lolo Kandoy at Marisa at alam kong hindi na sila maghihiwalay. Buntot pagi rin ang gamit ni Lolo Kandoy. Si Marisa naman ay nagsimula ng magpakawala ng pana. Pero alam kong mahihirapan siya dahil sumugod kami. Ako ngayon ang harapin mo, aswang! Habang nagsisisigaw, may nilagay siya sa kampilan niya. Nangangamoy ding kalamansi kaya masasabi kong may silbi na nga ang kalamansi noon ni Marisa. Mag-ingat ka, Carson. Kung hirap si Mayet, mas mahihirapan tayo. Kaya nga po, kaya diskarte na lang siguro. Handa na rin ako masaktan. Ang laban ko lang talaga doon, kaunting abilidad at ang pagkamanhid ko. Hindi ko sinasabing hindi ako nakakaramdam ng sakit kapag nasasaktan. Sadyang marunong lang akong indahin ito kahit malala pa. Wala nang gumamit noon sa amin ng flashlight. Sanayan na lang sa dilim ang ginawa namin. Total, maliwanag naman ang buwan. Nag-hocus-pocus naman ako para maintindihan ang galaw ng dalawang aswang na naglalaban. Hanggang sa nahagip ng paningin ko ang gabunan at saktong aatake pa sa akin. Otomatiko namang umangat ang kamay ko at naihampas ko sa kanya ang buntot pagi. Doon siya nadali at napahinto sandali. Hindi ka pala pwedeng masagi nito dahil talagang manghihina ka kahit dampi lang. Nang tagain siya ni Manong Kulas ng kampilan, mabilis siyang nakaiwas at nahagis pa niya ito papunta sa mga kugon. Manong! Nako, yung sugat ni Manong! Huwag masyadong magpadalos-dalos. Mahirap tapatan yung galaw niya. Buisit, machichempohan din kita. Manong Kulas! Ano? Ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako. Sigurado ka po bang ayos ka lang? Yung sugat mo, kamusta? Kaya ko ito. Kung hindi namin gagalingan ang paglaban sa aswang na yon, mapapagod si Mayet sa pakikipaglaban sa kanya. Pero tila natsambahan siya nito at napuluputan ng buhok. Lumipad ang pana ni Marisa at doon umalingaw-ngaw ang aswang na gabunan. Yun! Natsambahan ko siya! Lagot ka sa akin ngayon. Pero nang tumakbo ako palapit para hampasin ito ng buntot pagi, isang hawi niya lang sa akin. Lumipad ang katawan ko. Bagsak ako sa semento ng dating bahay at napahiyaw ng malakas dahil nadagdagan lang ang sakit ng katawan ko. Carson!
Ayos lang ako. Hindi masakit to. Doon naman lumaban na lahat pati si Lolo Kandoy. Eksperto na rin siya sa ganung bakbakan. Nakita ko pa nga siyang gumulong para iwasan ang atake ng aswang. Bumangon din si Manong Kulas noon at umatake. Kaya sa pagkakataong yon, hindi ako magpapahuli. Pero kung kailan patakbo na ako para atakihin siya, sakto naman na naihagis niya ang dalawa, si Lolo Kandoy at si Manong Kulas. Kaya sa ere ay nakaabang ang mahabang kuko niya sa akin. Pero may pumulupot naman agad na buhok sa akin at iniiwas ako roon. Saktong may lumilipad na pana at yon ang tumama sa katawan ng gabunan. Mas mabilis naman na bumangon si Manong Kulas at natagari nito ang aswang. Doon lugi ang aswang sa amin dahil lahat ng sandata namin, kapag tumama sa kanya, umuusok talaga ang katawan niya. Dagdag pa ang malakas na buhok ni Mayet. Sinundan pa ni Lolo Kandoy ng hampas ng buntot pagi. Ako naman, bumangon agad at tumakbo. Tumalon ako at agad na nilagay sa leeg ng aswang ang buntot pagi na hawak ko. Agad na umalingaw-ngaw ang angil nito. Wala ka nang kawala ngayon! At hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay! Habang nakapulupot ang buhok ni Mayet sa gabunan, lumapit naman siya. Nakabaon na noon ang kampilan ni Manong Kulas sa katawan ng aswang. At ang buntot pagi ko ay nasa leeg niya. Ganon din ang kay Lolo Kandoy. Si Mayet naman, hindi na nagdalawang isip na sinaksak gamit ang kanyang kuko ang dibdib ng aswang. Mamamatay ka sa paraan kung paano niyo pinatay ang tatay ko! Umangil ng malakas ang aswang at dinukot pa ni Mayet ang dibdib nito at napapayuko na lang ako. Hindi niya ito tinantanan hanggang sa hindi ito binawian ng buhay. Bulagta ang katawan nito ng bitawan namin. At ako naman, napatingin kay Mayet na halos natatakpan na ng buhok niya ang buong katawan. Wala tayong nakuhang impormasyon dito. Mahirap kasing gawin yon. Pero huwag ka mag-alala. May sinusundan naman tayo. Carson, ayos ka lang? Yung pilay mo. Hindi ako nakalapit kaya hindi ako nasaktan. Sigurado ka ayos ka lang? Oo nga, ayos lang ako, Marisa. Napatingin naman ako kay Mayet na nagbago ng anyo. Tumagal pa ang mata ko sa kanya dahil sa wala nga siyang damit. Bumaling lang ang paningin ko nang hilahin ni Marisa ang tenga ko. Aray ko naman, Marisa. Manyakis ka talaga? Hindi ko naman sinasadya yun eh. Magsuot ka na nga ng damit, Mayet. Hindi raw sinasadya. Hoy, mukha mo. Tinititigan mo pa nga eh. Tapos sasabihin mo hindi sinasadya? Ano ba, Marisa? Masisisi mo ba ako? Bigla-bigla siya nagpapalit anyo sa harap ko eh. Kung ayaw niyang mabusuhan, hindi sana tumalikod siya. Hindi sa harap ko. Kaso gusto niya kaya aray ko naman, Marisa! At gusto mo rin naman na may makita. Sinungaling ako kapag sinabi kong hindi. Hindi ako perfect. Aray ko! Ano ba? Magkabilaan mo ako sinampal ah. Simula ngayon, di na kita kaibigan. Hala? Hoy, Marisa! Babae ako, Carson. Paano kung sa akin mo gagawin yun? Ano? Nagubad ka ba sa harap ko? Kahit na. Kung anong nakikita mo kay Mayet, meron din ako nun. We, hindi nga. Anong we? Oh, ba't ka nakatingin sa akin ng ganyan? Hoy, ibig mo bang sabihin yan, wala akong dibdib? Ikaw nagsabi niyan ha. Wala ka narinig sa aray! Yung balikat ko naman oh. Buisit ka talagang babae ka. Oh, tama na yan. Aalis na tayo. Bago kami umalis, nakita ko si Mayet na may dinampot na bagay mula sa aswang na pinatay namin. Hindi ko pa alam kung ano yon. Basta sumunod din siya sa amin nang magpatuloy siya. May sugat ka ba, Mayet? Gagaling din po ito agad, Lolo Kandoy. May sugat ka? Saan? Sa likod at saka sa braso. Pero ayos lang ako, huwag ka mag-alala. Hoy Carson, ayos lang yan. Aswang siya kaya gagaling siya agad. Bilisan mo na nga yung lakad. Ha? Anong problema ng babaeng to?
Nakarating kami sa maaliwalas na lugar. Sa parting yon walang puno. May daanan sa gitna at malaki yon. At sa gilid naman, maliliit lang na damo. Pero sa mataas din banda kaya makikita ang kabundukan sa paligid hanggang sa dulo nito. Daanan rin ang preskong hangin ng parting yon at malamig-lamig. Mayet, tama ba ang narinig ko kanina? Tungkol saan po, Manong Kulas? Na nagiganti ka? Pinatay nila yung tatay mo? Kumalas kami sa grupo ng mga aswang. Nagpasya kami na huwag kumain ng mga tao. Naisip kasi ng mga magulang ko, mas masarap ang buhay kapag namuhay kami ng katulad nyo. Marami kaming matututunan. Isa na doon yung pag-aaral. Kaso hindi yun nagustuhan ng mga kapatid ng tatay ko. Kaya yun, pinatay siya. Kami naman ng mga kapatid ko, pinrotektahan namin yung lola ko at yung nanay ko. Bata pa ako noon, pero alam na alam ko kung paano siya pinatay. Sinasabi mo ba, Mayet, na yung aswang kanina, kamag-anak mo? Oo, tsuhin ko siya. Ano? Tapos pinatay mo? Bakit ko naman ituturing na pamilya yung mga aswang na naging dahilan kung bakit kami ulila sa ama? Pinatay nila ang tatay ko dahil lang hindi sila sang-ayon sa pinili niya. Hindi sila sang-ayon maging mabuting aswang kami. Pinanindigan namin ang bagay na yun. Mahirap lang silang kalabanin dahil talagang malakas ang gabunan. At saka kami naman, mga babae lang. Hindi kami nakakakain ng lamang tao kaya hindi kami kasing lakas nila. Kailangan ko ng mga taong manunugis na may mga armas na pangontra sa mga aswang. Ibig sabihin pala, sinamantala mo na lang tumisyon na to para makapagigante. Ilang beses na kaming lumapit sa mga tao at humingi ng tulong. Pero lagi nilang rason, lalo na yung may mga kakayahan. Ayaw daw nilang simulan ng mga aswang. Lalo na kung wala naman daw itong atraso sa kanila. Tumingin si Mayet kay Marisa at sa akin ulit. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko na rin naitanong ang ganong tingin niya. Pero si Lolo Kandoy noon, tiningnan si Manong Kulas. Isa ako sa kinausap nila. Isa rin ako sa nagbigay ng rason. Kasi mahirap lumaban na mag-isa ka lang. Hindi kasi pumayag si Arturo at Baldo. Si tatay po? Bakit po pati rin ang tatay ko? Dahil ang mga ama ninyo ay dating batikang manunugis ng mga aswang noon. Ngunit kumikilos lang sila kung may nambibiktima na aswang sa baryo. Hindi nila ugaling manguna sa gulo. At yun yung rason kung bakit hindi sila pumayag. Doon ko naintindihan kung bakit nakatingin siya sa amin na parang makahulugan. Totoong maraming kaalaman ang tatay ko tungkol sa kung paano labanan ang aswang. Kaya lumaki din akong ganito at ganun din si Marisa. Kahit nga ang mga taong nasa lugar namin, lahat may alam tungkol sa mga kahinaan ng aswang. Kaya nga bawat bahay sa amin, makikita talaga na nakabaliktad ang walis sa pintuan. Ilang gabunan bang kakalabanin natin, Mayet? Nabawasan na ng isa kaya 3 na lang. Yung lolo ko at 2 tiyuhin ko. At ayos lang sa'yo, nasaktan sila? Tulad nga ng sabi ko, Marisa, pinatay nilang tatay ko. Kaya para sa akin, hindi ko sila kamag-anak. At isa pa, pumapatay sila ng mga tao at ginagawang pagkain. Sige. Naninigurado lang naman ako kasi baka mamaya bigla kang bumaliktad. Pagkatapos nating patayin yung isa? Ano ka ba, Marisa? Kakampi nga natin siya. Tsaka mabait naman siya sa atin eh. Paano mo naman kasi nasabi? Halika nga dito. Nung grade 1 tayo, pinahiram niya ako ng karayola. Tapos lagi niya akong pinapakopya para hindi zero yung score ko. Tapos nung gagraduate tayo ng grade 6, pinahiram ako ng nanay niya ng pera para may pang-arkila ako ng toga. Sus naman, Carson. Para yun lang? Anong parang yun lang? Malaking bagay yun, no? Hoy, kayong dalawa Dinig na dinig ko kayo. Ha? Ganun ba? Ano ba yan? Naririnig niya pala tayo. Sus, ano naman kung marinig niya? Kahit lakasan ko pa, no? Lahat talaga ng aswang,
Tinakpan ko ang bibig niya. At si Mayet noon pasimple lang na lumingon at nagpatuloy sa paglalakad. Inakay ko lang si Marisa habang tinatakpan ang bibig niya. May nadaanan pa kaming sapa noon hanggang sa may tumunog naman na uwak at napahinto naman si Mayet. Ano, Kulas? May nararamdaman ka? Yung dugo sa baso, nagbabago ng direksyon. Saan ho papunta? Dito sa kanan. Kaliwat kanan meron. Gumagala kasi sila sa gabi. Kung gumagala sila ngayon, ibig sabihin hindi tayo makakarating kung nasan yung asawa ko. Naku, ano nang gagawin natin? Kapag hinarap natin ang mga aswang na to, mas madali na lang hanapin ang asawa mo dahil wala nang lilipat ng lugar sa kanya. Pero sa pagkakataong to, isa sa kanan at isa sa kaliwa ang mga kalaban natin. Kaya ba natin yon? Hirap na kasi tayo dun sa isa eh. Itong dalawa pa kaya? Utak lang ang gagamitin natin. Tugisin niyo yung nasa kanan. Ako na ang haharap sa kaliwa. Basta mag-ingat lang kayo. Mabilis na umalis si Mayet noon. Parang humangin lang siya at nawala agad. Ay, salamat. Kala ko maghuhubad ulit siya eh. Ang laki talaga ng problema mo sa paghubad niya. Tara na nga. O siya, tara na. Papalapit rin ang aswang noon. Dahil nakalayo kami kay Mayet, nagamit namin ang kwintas. Medyo mainit pa lang, kaya alam naming nasa malayo pa lang ito. Pero ang bilis kasing uminit, kaya masasabi kong mabilis ang galaw ng aswang. Mag-ingat kayo. Mabilis siya. Nagpadaos-os kami pababa. Medyo madamo na mabangin kasi ang bahaging yon. Nakarating kami sa baba at may malaking puno sa kinaroroonan namin. Dahil doon, nakaisip ako ng paraan kung paano protektahan si Marisa. Umakyat ka. Sa taas mo siya puntirihin. Oo nga no. Pwede, sige. Tulungan mo ako, Carson. Halika, pumatong ka sa kamay ko. Pinaghalukip-kip ko ang daliri ko at pinatihaya ang palad ko para may mapapatungan siya. Pumatong siya roon at umakyat sa taas at pinanood ko siyang umakyat pa sa pinakamataas na parte. Mabuti na lang, hindi siya ang nagprotesta noon at mukhang may plano din talaga siya. Hindi nagtagal, narinig ko na ang malakas na lagabog at sigaw ni Lolo Kandoy. Sumugo din si Manong Kulas at doon ko nakita ang aswang na kinakalaban na nilang dalawa. Ako naman, kumuha ng asin at katas ng bawang na ginawa ko. Mariin ko itong ipinahid sa buntot pagi na gawa ko. Hayop ka! Nasaan yung asawa ko? Tignan natin kung kaya mo tong asin at bawang ngayon. Isang malagim na sigaw rin ang pinakawalan ni Lolo Kandoy dahil sa natsambahan ng kalmot ng aswang ang dibdib niya. Nasaksak siya ni Manong Kulas sa kabila ng lakas ng kilos niya. Pero inikot-ikot lang niya ito kahit baon na ang kampilan sa katawan niya. At ako naman, bumuelo. Tumakbo ko ng mabilis at tumalon. Inabot ko ang sanga ng kahoy para makakuha pa ng buwelo at bumitaw. Pinulupot ko ang binti ko sa batok ng aswang at pinulupot sa noo niya ang buntot pagi. May punyal ako sa tagiliran at habang nag-aalipasa siya sa init ng buntot pagi sa balat niya, kinuha ko naman yon at akma na sanang isasaksak sa noo niya. Pero nakuha niya ako at naibagsak sa lupa. Ang sakit! Carson! Ang kampilan! Binunot pala ng aswang ang kampilan sa tagiliran niya. At yon ang isasaksak niya sa akin. Umilag ako, pero bumaon din ang pana ni Marisa sa leeg niya. Yon ang magandang tulong ni Marisa dahil asintado siya. Pero kulang yon. Nakayanan pa rin itong indahin ng aswang. Lugi lang ako noon dahil nabitawan ko ang armas ko. Wala akong panlaban sa kanya. Pakilimero ka! Mamamatay ka ngayon! Hoy! Akong harapin mo, aswang! Umangil ng malakas ang aswang dahil sa buntot pagi na hinampas ni Lolo Kandoy sa likuran. Nakuha rin ni Manong Kulas ang buntot pagi na hawak ko. Ang nakakagulat lang,
Dahil ang bilis nitong sinalo ang pana galing kay Marisa. At ang masaklap, binato niya ang babae gamit ang kampilan. Marisa! Nakita kong nahulog si Marisa. Pero mabilis ang pangyayari dahil may umatake sa aswang. May pumulupot na buhok sa katawan ko at inalis ako mula sa hinihigaan ko at hinagis ako sa malayo. Namilipit ako sa sakit pero sinikap kong wag indahin yon. Mas gusto kong panindigan na manhid ako. Pagtingin ko naman sa kinaroroonan ni Marisa, hindi siya tuluyang nahulog. Nakalambitin siya sa sanga ng kahoy pero naririnig ko ang mga daing niya. Marisa! Ayos ka lang! Ayos lang ako, Carson! Nasugatan ka ba? Konti lang to! Kaya ko to! Sinikap kong makabangon. Sinulyapan ko sandali ang mga pangyayari. At may isang kubot na kumalaban sa aswang. Naisip ko si Mayet yon. Kaya bumangon ako at gumapang paakyat hanggang sa makatayo. Sinikap kong makarating sa taas. At nadatnan ko si Marisa na nakaupo na sa sanga. Hawak-hawak niya ang tagiliran niya. O ano? Nasaan yung sugat mo? Dito sa tagiliran. Bumaba ka dyan. Halika dito. Baka mawalan ka ng malay dyan. Sinikap naman niyang makababa. Inabot ko lang siya at pagkababa niya, sinuri ko ang tagiliran niya. Ito na nga ba'y sinasabi ko? Muntik ka na, Marisa. Paano kung sa dibdib ka tinamaan? Sobrang sakit, Carson. Tsaka nauuhaw ako. Agad kong binuksan ang bag ko. Sa mga sandaling yon, naisip ko na lang, bahala na. Malaki kasi ang sugat niya sa tagiliran. Kaya wala na akong nagawa para labanan ang aswang. Umasa na lang ako sa kubot na kumakalaban dito. Kasama nila Manong Kulas at Lolo Kandoy. Kinuha ko ang baon niyang tubig at pinainom siya nito. Hindi katulad ko si Marisa. Mahina siya pagdating sa pag-inda ng sakit. At isa pa, mahaba-haba talaga ang sugat niya sa tagiliran. Pagkatapos niyang uminom, nagpunit ako ng damit at naghanap ng dahon na magagamit kong gamot. Nakita ko ang hagonoy at yun ang kinuha ko. Maya-maya naman ay tumahimik ang labanan at kasalukuyan kong ginagamot si Marisa. Bakit mo pinatay? Paano ko malalaman kung nasa yung asawa ko ngayon? Ano? Hindi ikaw si Mayet? Sino ka? Nanay ako ni Mayet. Ikaw pala yan, Aliling. Pero hindi mo dapat pinatay ang aswang. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ang kasama mong babae. Pero kailangan nating patayin ang natira pa. Alam mo kung nasaan yung asawa ko? Oo, alam ko kung nasaan siya. Kung ganon, nasan siya? Sasabihin ko sa'yo sa isang kondisyon. Anong kondisyon yon? Tapusin natin ang misyon. Ano daw, Carson? Tatapusin? Kung ligtas naman ang asawa ni Manong Kulas, bakit hindi na lang sabihin? Nagamot ko na yung sugat mo, ha? Hindi ka na pwedeng masugatan pa. Mag-ingat ka, Marisa. Dahil patay na ang aswang ay umalis kami sa lugar na yon. Pinuntahan namin ang kinaroroonan ni Mayet at habang naglalakad, nagtatalo si Aling Aliling na aswang at si Manong Kulas. Hanggang sa nakarating kami sa daanan at doon may matinding labanan pala na nangyayari. Dehado na si Mayet. Nasa katawang tao na siya at nakahandusay sa daanan. Tapos ang aswang noon, parang hirap na rin pero mas malakas pa. Mayet! Hayop ka talaga, Alberto! Nagpalit ulit ng anyo si Aling Aliling at umatake sa aswang. Si Marisa naman, inalalayan kong makaupo. Alam kong pilit niyang binabaliwala ang sakit at nagsimulang maglagay ng asin at bawang sa palaso niya. Pinigaan niya rin ito ng kalamansi. At ako naman, hawak ko na ulit ang buntot pagi at sinimulang tulungan si Aling Aliling na labanan ang aswang. Dahil din doon, nagpalit ng anyo si Mayet at umatake siya ulit. Buhok nilang dalawa ng nanay niya ang pumulupot sa katawan ng aswang. At si Marisa naman, umunat na ng pana. Hinintay namin itong tumama sa katawan ng aswang at saka pinagtulungan. Patay na siya. Hindi tayo masyado nahirapan dahil kay Mayet palang pagod na siya. Ano? Ayos lang ba kayo?
Kaya ko pa naman. Pero marami kang sugat, Lo. Hayaan mo na. Ganun talaga. Lahat sila may mga sugat at baldado. Gamutin muna natin sila saka natin harapin ang lolo mo. Gamit ang laway nila, ginamot nila ang mga sugat namin. Nabawasan ng konti ang sakit nito at hindi ko masasabing gumagaling agad. Pero oo, malaki ang tulong na ginawa nila para makatakas kami sa matinding hapde. Ano, Marisa? Masakit pa ba? Konti na lang, kaya ko na to. Bakit ka ba nasugatan ng kampilan? Binato to ng aswang sa kanya. Buti nga, daplis lang eh. Nasa ibabaw kasi siya ng puno ng kahoy. Mag-ingat kayo sa susunod. Mas malakas na yung kakalabanin natin. Pero huwag kayong mag-alala. 2 na kaming tutulong sa inyo. Siguraduhin nyo lang na mababawi ko ang asawa ko pagkatapos nito. Tulad ng pinangako ko. Tapusin lang natin ito. Pinuntahan namin ang lugar kung saan matatagpuan ang lolo ni Mayet. Pagdating namin roon, wala namang tao sa bahay. Wala siya dito. Kaya pa ba nating lumaban? Huwag ka lang lumapit. Kaya natin to. Para matapos na. Siya nga pala, Carson. Bakit ka sumama? Tumutulong lang ako sa pagbalik aling-aliling. Matindi ang pilay ko sa balikat eh. Si Mang Kulas yung tumulong sa akin. At ikaw naman, Marisa. Dahil takot ho ako. Ano? Takot ako na baka pagising ko mababalitaan na lang namin na patay ka na, Carson. Kaya sumama na lang ako. Para alam ko kung anong mangyayari sa'yo sa misyon na to. Kahit kailan talaga baliw ka. Maraming salamat sa tulong ninyo, ha? Huwag kayong mag-alala. Walang kahit sino sa inyo ang maiiwan. Salamat din sa tulong nyo. Ang mabuti pa, hanapin na natin siya. Hindi na kailangan, Lolo Kandoy. Parating na rin kasi siya. Pagkasabing yun ni Mayet, mabilis na nawala ang mag-ina. Kami naman ay naghanda pero parang segundo lang ang binigay sa amin. At biglang lumitaw sa harapan namin ang aswang. Niyakap ko si Marisa para iwasan ito. At tumilapon naman si Manong Kulas. Ang nahuli ng aswang ay walang iba kundi si Lolo Kandoy. Hawak nito si Lolo Kandoy sa kwelyo ng damit at inangat. Nagkaharap din tayo, Kandoy! Lolo! Carson! Nahuli niya si Lolo! Anong rason mo? Bakit ka sumugod? Imposibleng hindi nyo alam. Pinakailaman nyo ang mga tayo. Kinuha nyo ang babae. Sinaktan nyo ang lalaki. Bayad sila! Naglabas ako ng pera para makuha sila! Malaking pera yon. Pero kahit naglabas ako ng malaking pera, hindi ko rin naman napakinabangan. Tumakas sila! Wala kami nagawa! Dahil sa pangingailam ng mga kubot na ito! Sa pagkakataong yon, kahit hawak ng aswang si Lolo Kandoy, nakapulupot naman ang buhok ng 2 kubot sa katawan nito. Sadyang malakas lang ang aswang na yon dahil hawak pa rin ito ang albularyo. Gumapang naman ako papunta kay Marisa. Marisa, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Pero kukunin ko yung pagkakataon na to para tamaan siya. Sandali, Marisa. Huwag mo siya malitin. Baka kapag pinana mo siya, gamitin niya si Lolo Kandoy na pansalo. Dahil sa sinabi ko, labis na nadismaya si Marisa. Tinulungan ko lang siyang makatayo at nag-isip ng paraan habang nagbubunyagan sila ng baho. Anong sinabi mo? Nakatakas na kayo! Hindi namin kayo nakuha kahit tinabol kayo na anak ko! Pero bakit bumalik ka? Para saan? Hindi mo ba narinig yung sinabi na albularyo? Kinuha nyo ang asawa ko! Simula nang tumakas kayo, wala na kami nakukuha pa! Gaano ka kasigurado nakakampi nyo ang mga kubot na ito? Napatingin kami sa 2 kubot na pinagtutulungan niya. Nalito na rin ako sa sinabi niya. Pero kalaban kasi siya at may tiwala ako sa mag-ina. Teka, anong pinagsasabi mo? Wala sa iyong asawa niya at saka hindi kayong kumuha. Tulad ng sabi ko, iligtas ang asawa mo, Kulas.
Maayos siyang naalagaan at ikaw na lang ang hinihintay para makaalis sa lugar na to. Pero tulad din ng sabi ko, makikita mo lang siya kapag tapos na ang laban na to. Teka, bakit ngayon ko lang naintindihan? Ibig sabihin, sila ang kumuha sa asawa ni Manong Kulas? Ngunit salamat pa rin sa dalawang ito. Dahil sa plano nila na tugisin kami, nadala nila ang albularyo na ito sa akin. Sa madaling salita, ginamit niya kayong mag-asawa para tugisin kami. Alam kasi niyang wala kang ibang hihingian ng tulong kundi sa mas malapit na lugar at sa kanila yon. At dahil kinuha nila ang asawa mo habang wala kang malay, at alam nilang iisipin mo susugod ka kahit anong mangyari, sa ganung paraan matutugis kami ng mga manunugis. Pero medyo malas lang dahil mukhang mga anak ang sumugod dito at hindi sila mismo. Ano? Ginamit nyo kami, Mayat Aliling? Pasensya ka na. Minsan para magawa ang dapat gawin, para matupad ang katahimikan na inaasam, kailangan ko lang gumawa ng laro. Pasensya na kung nangyari ito sa inyo dito sa mismong lugar namin. Pero pinapangako ko sa iyo, ligtas talaga ang asawa mo. At ibabalik namin siya sa iyo matapos ang misyon na to. Kailangan lang talaga nating patayin ang aswang na to. Kung mapapatay niyo ako! Nang akmanan nitong sasaktan si Lolo Kandoy, lahat naman kami naging alerto. Napigilan ni Mayet ang kamay ng aswang. Lumipad ang pana ni Marisa at tumama ito sa ulo ni Lolo Kandoy. Labis akong nagimbal, pero hindi nasaktan ng matanda dahil hindi matulis ang palaso na ginamit niya. Para yung bilog ng tumama, nawasak at kumalat ang pulbo. Hindi ko alam kung para saan yun, pero matindi ang epekto nito sa aswang. Nabitawan nito si Lolo Kandoy at napaatras ito dahil parang hindi ito makahinga. Kahit kailan, hindi mo ako maiisahan, Bakuryo! Umalagya ka! Ano to? Napansin kong nanghihina ang aswang. Halos hindi ito makagalaw kaya takang-taka ako kung anong klaseng pangontra ang pulbo na yon. Pati si Aling Aliling at Mayet, naapektuhan na, kaya napilitang mapalayo ang dalawa. Si Marisa naman, kahit may iniindang sakit sa katawan, matapang na humakbang palapit rito, pero huminto sa may distansya pa rin. Anak ako ng manunugis na magaling gumawa ng mga armas laban sa mga aswang. Pinaghalo-halong sangkap yan na panlaban sa mga uri nyo. Nakita ko to sa koleksyon ng tatay ko. Kinuha ko kahit hindi ko alam kung anong epekto nito sa inyo. At ganito pala yung mangyayari. Nagiging talunan kayo. Sabihin na lang natin na may isang sangkap ang sandata na yan na higit niyong kinatatakutan. Isang halaman na kahit makita niyo pa lang, iiwasan niyo kagad dahil mapanganib. Ako nito ang tawag dyan. Tama ka, Kulas. Alam mo rin pala ito. Sikapin niyo makalayo. Maganyong tao kayo. Sumunod naman ang mag-ina. Dahil sa sinabi ni Lolo Kandoy, ginawa din ito ng gabunan. Panay ang ubo nilang tatlo at napahawak sa lalamunan. Pero matalino ang aswang dahil bigla itong nagpalit ng anyo at umatake. Naging mabilis lang si Aling Aliling at naisalang nito ang sarili, kaya hindi sa katawan ni Lolo Kandoy bumaon ang mga kuko nito. Hayop ka! Pinaghahampas ko siya ng buntot pagi. Lumalaban pa rin siya kahit sinakal ko na. Umatake rin si Manong Kulas. Sinaksak niya ito ng kampilan sa likuran at si Lolo Kandoy noon, inalalayan si Aling Aliling na napuruhan ng aswang. Tumakbo si Mayet sa kanila, pero si Marisa nang makita akong dehado, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit at sinaksak ng kutsilyo sa noo ang aswang. Kasunod noon ay binuhusan niya ng tubig na may halong bawang at asin. Ako naman, sakal na sakal siya ng buntot pagi. Sa paraang yun ay napatay namin ang aswang. Pero mukhang isasama nito sa kabilang buhay ang ina ni Mayet. Nanay, pasensya na po kung mahina ako. Ang bagal-bagal ko. Yung pangarap ko para sa inyo ni Mia, matutupad na. Mamumuhay na kayo katulad nila Carson
ni Marisa na walang nagbabanta sa atin. Pagbutihin niyo ang pag-aaral ninyo, ha? Puntahan niyo ang lugar na gusto niyong puntahan. Nay! Nay, wag kong pumigit, Nay! Nanay! Hindi pa kami handa na wala ka, Nay! Nanay! Pumanaw na nga talaga ang nanay niya noon. Si Marisa naman, dahil sa nakikita ay hindi na rin mapigilan ang sarili na umiyak. Niyakap ko na lang siya at hinayaang pagbigyan ng emosyon niya. Nang bumalik kami, dahil madilim pa rin ay dinala namin ang bangkay ng nanay niya sa kanila. Muli naming nasaksihan ang iyakan ng mga magkakapatid at lola ng mga ito. Pero ang asawa ni Manong Kulas, sumalubong sa amin na walang kagalos-galos sa katawan. Alam kong hindi sapat ang salitang salamat para sa mga sakripisyo nyo. Pero maraming salamat sa inyong lahat. Marisa, pasensya na sa una kong ginawa sa'yo. Ganon din sa'yo, Carson at Mayet. Iya, hindi ko alam kung dapat bang mabuhay pa ako. Dahil ang laki na sakripisyo ng nanay mo para dito. Naiintindihan ko na ang ginawa nyo. Salamat sa pag-alaga nyo sa asawa ko. Nalulungkot ako sa nangyari sa nanay mo. Pasensya ka na. Mag-ingat po kayo, Manong Kulas. Salamat din po sa tulong nyo. Ginusto po namin ito, tsaka isa pa po, kami po ang nanggamit sa inyo. Sigurado naman na ang kaligtasan namin ngayon dahil tapos na. Wala nang hadlang sa pag-uwi namin. At Mang Kandoy, sobrang laki ng tulong mo sa amin. Maraming salamat po At kayong dalawa, Carson at Marisa. Gusto ko sana makausap ang magulang nyo tungkol sa naging kalagayan nyo ngayon. Nako, ayos lang po kami. Oo nga po, Manong Kulas. Hindi naman po magagalit yun si tatay. Osa, mag-ingat kayo, Kulas, ha? At bilang pagtanaw sa sakripisyo ni Aliling sa atin, alagaan mo ang mag-ina mo. At ako, habang nabubuhay pa ako, aalagaan ko ang mga anak niya. Kung sa bagay, buhay ko ang higit na nailigtas niya. Gagawin ko po. Maraming salamat ho. Mayet, maraming salamat din sa iyo, ha? Ilang beses mo na rin ako nailigtas, ha? Wala yun, Carson. Kailangan kong gawin yun. Basta Mayet, sabihan mo lang kami kung kailangan mo ng tulong, ha? Nandito lang kami. Kumusta nga pala yung mga sugat mo? Eto, medyo naghilom na. Epektibo talaga yung laway mo Salamat, ha? Salamat din sa inyo, Dahil kasi sa inyo, nakuha na namin yung hustisya sa pagkamatay ni tatay. Kahit pa nagsakripisyo si nanay. At dahil sa inyo, magiging tahimik na yung lugar namin. Mauna na kami, ha? Kailangan ni Marisa ng pahinga. O sige, Carson, Marisa. Mag-ingat kayo, Nakauwi ng matiwasay ang mag-asawa noon, Miss Clar. Naging payapa na rin ang lugar namin. Sa ngayon, nanatili pa rin sa dugo namin ang pagiging manunugis. Yun nga lang, simula nang matapos ang sagupaan na yon, wala na kaming aswang na natutugis. Si Mayet po ngayon wala na sa lugar na yon. Ang totoo niyan, naabot nila ang syudad. At oo, kayang mamuhay ng aswang sa syudad. Hindi hadlang ang pagkatao nila para lang maabot ang mga gusto nila sa buhay. Kami naman po, kasalukuyang nakatira malapit sa bayan para hindi mahirap sa anak namin ang mag-aral. Kapag sa bukid kasi, masyadong malayo sa eskwelahan. Hanggang dito na lamang po pala ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pagbibigay pansin rito. Ako po muli ito, si Carson. Lubos na gumagalang.